Paglilinis at pagsasaayos sa ilang paaralan sa Batangas City, puspusan ilang araw bago ang pasukan sa August 29. Samantala, rehabilitasyon ng nasunog ng mga silid-aralan sa Batangas City South Elementary School noong May 2023 hindi pa nasisimulan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, isang linggo bago ang balik eskwela ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang brigada eskwela ng mga guro at magulang dito sa Batangas City South Elementary School. Excited na raw ang 57 anyos na grade 5 teacher na si Teacher Cel na makita ang kanyang mga estudyante sa susunod na linggo. Kaya naman, puspusa na ang kanyang paghahanda at paglilinis ng gagamiting silid. Bagamat pansamantala munang nakikigamit ng silid ng kindergarten, nakahanay na ang mga upuan, libro at handa na rin ang first aid kit sakaling kakailanganin. Ayon kay Teacher Cel, naging mahirap man daw ang adjustment mula noong nasunog ang kanyang silid, naging malaking tulong daw ang mga magulang ng mga estudyante para sa pagsasaayos ng kanyang pansamantalang classroom. Hindi maaalis na mapaiyak kapag maaalala, pero sabi ko nga para sa bata, gagawin lahat. Madaling araw noong May 30, 2023 nang sumiklab ang sunog sa Batangas City South Elementary School at natupok ang gamit at 5 silid-aralan ng gusali. Aminado ang punong guro ng paaralan na bagamat may mga silid na magagamit ang mga mag-aaral na apektado ng sunog, kulang pa rin ang paaralan sa mga classrooms. Kaya naman, puspusa na rin ang kanilang pag-aasikaso sa mga papeles ng nasunog na gusali upang matuloy na ang demolisyon nito. Meron na po tayong clearing permit buhat sa BFP at saka po clearance. Regarding naman po sa demolition permit ay on process pa po sa CEO. Pero target po nating ma-demolish yun before mag-August 29, yung opening of classes po natin. Sa ngayon, pansamantala munang nasa iba't ibang pasilidad sa paaralan ang ilang klase ng grade 5 na apektado ng nasunog na gusali habang hinihintay pa ang demolition permit mula sa City Engineering Office. Bukod sa demolition permit, umaasa rin ang pamunuan ng paaralan na maibibigay na ang pangako raw ng lokal na pamahalaan sa kanila na bagong gusali. Actually, nabisita na po namin yon. Hindi naman po pwede natin i-drive kung wala yung application. Ang application daw po, wala pa kaming natatanggap. Ang school po, mag-request for ng demolition permit. Pepermahan po yun ng kanilang engineer. Then yun po ang papasok sa amin. Diretso na po yun kasi meron na nga po kami ready na reported inspection, demolition. Sana ay unang-una ay ma-aproba na agad ang demolition para po before talaga ng opening of classes ma-clear na po yon. At pangalawa, kapag po na-demolish na yon ay sana po ay dumating agad yung ipinangako po ni Mayara po sa amin na kapalit ng building para po makumpleto na ang mga building sa paaralan. Ivy, sa naging panayam natin kanina sa pamunuan ng paaralan, sinabing noong nakaraang buwan pa nila ipinasa ang application form sa City Engineering Office at ngayong hapon din ay inihabol nila umano ang mga kulang pang dokumento para matuloy na ang demolisyon ng gusali at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral na magbabalik eskwela sa August 29, 2023. Balik sa iyo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante.